Yun. Yun o, nag-record tayo. So, what's up mga Megs? Migribs here. So, ngayong gabi ito mga amigo ay may pag-usapan po tayo. Pag-usapan po natin mga amigo yung dalawang underbone. Dalawang underbone. Pero alam ko naman mga amigo na yung pumapasok po sa isipan nyo ay dapat tatlong underbone yung pag-usapan natin. Itong Suzuki Raider 150 na sinasabi nila na the king of underbone. At itong Yamaha Sniper 155. At syempre mga Megs, itong bagong nilabas ngayong 2024 na trending talaga, itong Honda Winner X 150cc na dati no na hindi natin akalain na papasok talaga ito ng Pinas. Dahil yun nga no, napaka-thankful talaga natin dahil pinakinggan naman ng Honda Motors na pinakinggan niya yung mga hiling ng mga rider na ipasok yung Honda Winner X dito sa Pinas. Ayun mga amigo, nasa Pinas na. At ito pa mga amigo yung pag-usapan natin. Itong dalawang underbone na Yamaha Sniper 155 at itong Honda Winner X 150cc. Ganun mga amigo, bago simula montage, pasok. Montage pa lang ang lulupit na. Actually mga amigo no, pagdating naman talaga sa pormahan ng dalawang motor na ito ay dalawang pugi naman talaga mga amigo. Maangas naman talaga lahat. Pero mayroon talagang isang motor dyan na alam mo yun na mangingibabaw talaga mga amigo. Pero kunti lang naman mga amigs. Dito tayo mga sisimula kung ano yung nangingibabaw at ano yung medyo ganyan mga amigs, di ba? Pero kunti lang naman mga amigo dahil kapag sinabi naman kasi natin na mabilisan ay hindi naman po yan nagbabase talaga mga amigo sa motor o sa brand. Depende po talaga yan mga amigo sa rider. Ito nga sinasabi natin mga amigo na hindi po kargado yung motor, kargado po yung rider mga amigo. Itong Honda Winner X ay kapag dumaan talaga ito mga amigo sa kalsada ay panigurado mga amigo na mapapalingon ka talaga. Panigurado na kikilatisin mo talaga siya mga amigo dahil bago kasi sa paningin natin. Bagong motor kasi na nilabas ngayong 2024 lang. Kumpara kasi kay Sniper na syempre kung saan ka pumunta, lumingon ka man dito or dito sa harapan mo ay may nakikita ka talaga na Yamaha Sniper. Kaya naman ngayon doon tayo kay Honda Winner X pagdating sa pormahan dahil alam ko na mapapalingon ka talaga kapag dumaan ito sa kalsada. Same naman sila na fully LED. Mas abante lang dito si Honda Winner X dahil yung kanyang signalize ito ay LED rin mga amigo. Kita nyo naman mga amigo yung pormahan ng kanyang signalize ito ay parang isang winglet siya mga amigo. Medyo may design talaga siya. Kumpara kasi dito kay Yamaha Sniper ay isa siyang halogen or bulb type. Kumpara dito kay Winner X, LED talaga yung mga amigo. Pagdating sa braking system mga amigo, itong si Honda Winner X sa kanilang standard ay gumagamit po siya ng combi brake system. Ito mga amigo yung braking system na kapag piniga mo yung rear brake ay sasama na po ng kusa yung front brake kaya 20%. Dito naman mga amigo kay Yamaha Sniper 155 ay wala po silang CBS at yung sa standard kasi nila mga amigo ay wala po itong ABS. Pagdating naman mga amigo sa puso ng mga motor na ito, dito kay Honda Winner X naka single cylinder, 4 stroke, 4 valve, liquid cooled at naka dual overhead camshaft. Dito naman mga amigo kay Yamaha Sniper 155 ay naka single cylinder, 4 stroke, 4 valve, naka liquid cooled. Dito nakaiba, naka single overhead camshaft. So di ba? Ano ang mas lamang, ang dual overhead camshaft or ang single overhead camshaft? So di ba?
sa sino ang mas matibay dyan mga amigo. So, search nyo na lang kung ano yung mas maganda talaga dyan sa dalawa niyan. Pagdating sa displacement, siyempre, itong Yamaha Sniper ay 155cc at ito namang si Honda Winner X ay 150cc pero dito lang po siya sa 149cc mga amigo. So, yung dalawang motor na ito ay gumagamit po ng 6-gear speed. 6-gear speed po yun mga amigo. So, di ba? Sarap laruin yan. Siyempre, gumagamit po ang dalawang motor na ito ng front suspension na telescopic fork. Punta muna tayo sa size ng kanilang gulong. Dito kay Honda Winner X, sa kanyang front tire ay gumagamit po siya ng 90 by 80 at 17 inches po yung size ng kanyang mags. Sa rear naman ay gumagamit ng 120 by 70 at 17 inches po yung size ng kanyang mags dito. At gumagamit po ito ng IRC na gulong mga amigo. Same po ito sa gulong ng Honda PCX ko dati. So okay naman po yung IRC, makapit naman po siya. Dito naman kay Yamaha Sniper ay gumagamit din po siya ng 90 by 80 by 17 sa front at sa rear naman ay 120 by 70 at 17 inches din po. At IRC din po mga amigo yung gulong to. So parehas lang mga amigo. At syempre mga megs, yung dalawang gulong na yung dalawang motor na ito ay gumagamit po ng disc brake sa front at rear. Max power dito magkakaalaman mga amigo. Unahin natin dito kay Winner X. Yung max power niya po ay nasa 11.5 kW at 9,000 RPM. Dito kay Yamaha Sniper, yung kanyang max power ay nasa 17.8 horsepower at 9,500 RPM. So, mas may lamang talaga mga amigo si Sniper 155. Sa kanilang max torque, si Winner X ay nasa 13.5 Nm at 7,000 RPM. At dito naman kay Yamaha Sniper ay nasa 14.4 Nm at 8,000 RPM. So, mas may lamang talaga si Yamaha Sniper dito. Pagdating mga amigo sa fuel capacity, itong si Winner X ay nasa 4.5 liter lang po, habang ito naman si Yamaha Sniper ay nasa 5.4 liter. So, di ba? Mas malaki po yung tangke ng Yamaha Sniper dito, kaya panigurado na mas malayo talaga yung mararating talaga. Pagdating mga amigo sa nilang mga wheelbase, ground clearance, sa mga seat height, dito magkakaalaman mga amigo. Dahil yun mga amigo, no, hindi naman po lahat ay binigyan talaga ng taas. Dito kay Honda Winner X, sa kanyang wheelbase po ay nasa 1,278 mm, habang itong si Sniper ay nasa 1,290 mm wheelbase po yan mga amigo. At sa bigat ng mga amigo, kung sino ba yung mas mabigat na motor, dito kay Winner X ay nasa 122 kg, habang ito naman si Sniper ay nasa 121 kg. So, kita nyo mga amigo, no? Kunti lang talaga yung abante ng Winner X dito. Pagdating sa seat height, ito mga amigo is mamalaga, seat height. Yung seat height mga amigo ng Winner X ay nasa 795 mm, habang ito si Yamaha Sniper 795 mm din po. So, parehas lang mga amigo. Sa ground clearance, ito, kung sino yung mas mataas. Yung ground clearance ng Winner X ay nasa 151 mm, habang itong si Yamaha Sniper ay nasa 150 mm. So, di ba? Kunti lang naman talaga yung diferensya ng Winner X dito. Kaya naman mga amigo, no, sa pagpili talaga ng dalawang motor na ito ay sa inyo naman talaga yung final decision, dahil mas mabuti talaga mga amigo na bago kayo bumili ng motor na gusto nyo ay mas maganda na tingnan nyo muna talaga ng maigi. Mas maganda na makita nyo po ito sa personal. Yun mga amigo, no, dahil kapag nakita nyo talaga yung dalawang motor na ito sa personal ay baka mga amigo dalawa pa yung kunin nyo. Baka ito pa pong dalawang motor yung kunin nyo. Pero ngayon kasi mga amigo, no, parang mas prefer ko yung Honda Winner X kasi bago kasi mga amigo sa paningin natin eh. Tsaka nakita ko naman kasi sa mga picture na ang ganda rin na pang concept na pang big bike yung Winner X na ito. Yung mga amigo, sana po ay nakatulong po yung video ko ito. Hindi ko alam kung may kwenta ba ito, pero maraming salamat mga amigo sa suporta. Sana po ay nakatulong po ako sa inyo. Kaya mga amigo, thank you, God bless, adios.